Magandang araw po mga kabayan. Welcome sa Pinilakalakbayan. Magliliwaliw po kayo. Ang ganda ng snow. Hindi po masyadong malamig. Yan na po natin ang city center kung sino po mga mabubusit ko. Yung mga magpapatograph sa akin. Kailangan syempre, hindi expose ko rin po yung sarili ko para sa mga paringa ko. Nakatawa din po yung mga kapitbahay ko naglalabas. Yung pakiramdam po, sa mga nagtatanong, kuya, pakiramdam ng snow, napakasarap po sa umpisa. Pero pagkalahating taon na, hindi na kayo makalabas. Iiyak na kayo. Pero kailangan ng fresh air para ma-maintain ang ating freshness. Diba? Ito po sa Finland, kailangan kine-check po lagi yung sasakyan nyo. Meron po ditong plug para ma-reheat yung sasakyan. Kaya yung sa mga marites, kapag pupunta po dito sa Finland, huwag nyo na pangarapin dahil ang mga bagang nyo siguradong sana manigas talaga dito. Ganyan po talaga dito pag magpapasko tahimik, bawal po magpatutong ng malalakas na music kasi nire-respeto po nila yung privacy ng bawat isa. Excuse me. Meron po sa akin nag-message, meron pong surprise, hindi ko po alam kung ano, masasabihin ko pa sa inyo mamaya. Lalantak mo po na ako. Tom na po. Ayan po mga kababayan, dito po muna tayo sa kainan. May mga sama po ang mga kaibigan syempre. Ngayon lalo na magpapasko, iba po kasi sa amin. Sa mga kaibigan ko po ay mag-holidays. Ito po yung pagkakataon na magkakasama-sama po kami. At mamamasyal-masyal. Maniningin po syempre ng mga murang mabibili sa shop. Lalo na po yung mga chocolates, mga dekorasyon, mga 50% off na po. Ganyan po talaga dito bago magpasko. O after na Christmas, mas magiging mura pa po. Minsan nagiging 70% off. Di ba po? Napakasarap po talaga, no? Napakasarap po talaga ng pakiramdam. Kaya napakasarap din pong mamasyal dito sa Finland dahil hindi po masyadong maingay, nakaka-relax po, kaya yung mga tao pag nag-uusap nagkakaintindihan, hindi po sumisigaw na kahit kaharap na yung kausap, o di ba? Enjoy lang po natin ang araw po ngayon at hindi ako mapakali, syempre yung regalo sa akin isang kaibigan ko pag uwi, bubuksan po natin kung ano po yun. Sobrang exciting na rin po. May mga regalo rin naman po sa mga kaibigan bago po sila umalis. At syempre iba, pagbalik dito sa Pasko o after Christmas, ibibigay ko po yun. Pero yung mga regalo nila sa akin, sinecure ko na, sabi ko sa kanila advance na. Di ba? Ayan, kasama ko po mga kaibigan ko. Yung isang nag-message po sa akin, nilagay niya daw po sa aking mailbox. Tingnan po natin. Ba? Pero pa na to. Dami Ito. Di man lang nilagay sa regalo. Pero buksan po natin sa loob. Yung kalugin baka mamaya kung ano nasa loob. Di ba? Ganda ng panahon. Kaya po mga kabayan, dito na po ako sa loob ng bahay. Napakasarap po lumabas kapag nag-i-snow tapos plus po ang temperature, tapos kanina nag-zero. Napakasarap, buti hindi po minus. Chacha po muna ako. Nag-message po siya sa akin pero meron ditong special note. Buksan ko muna.
Kailangan di kita sa camera. Yan. Simple lang note niya. Pero nabasa ko na po yung yung nasa message niya po sa SMS. Sayin ko po muna itong note. Yan, basahin mo na, baka mapulol na naman ako eh. Kuya, yan. Salamat kasi kahit minsan tayo magkita ay talagang napapasaya mo ako. Walang dull moments. Oh, nag-English pa itong bro. Sana pag binuksan mo to, mas lalong kumikinang ang mga taong nakakita sa'yo. Hindi nila kung gaano ka sobrang bait. Napakamasaya yung tao at hindi madamot. Buksan mo na yan, kuya. Bilis! Pero pang Christmas tree. Christmas tree logo yung ano niya. Yan po. Okay. Yung message niya nga po pala dun sa telepono, sabi po niya, ayoko na po masyadong mahaba. Mas madrama po sa akin. Sabi po niya, nagpapasalamat po siya, nakalala niya ako dahil nga po, mihilan na kami magkita kasi nasa South po siya. Ako dito sa North. Naging kaibigan ko po yung sa South na nagpa-part-time po ako ng trabaho. At nung nagmo-modeling pa po ako sa modeling wall, mabait po yun. Tapos, pag lumalabas po kami, wala pong ilangan. Hindi ko po sasabihin na pag ano po niya nirespeto ko kasi sobra-sobra eh. Basta sinasabi niya na sana kuya lagi ka available kapag meron akong gustong sabihin o may problema. Sabi ko anytime message ka lang. Ay, hindi ko po binabanggit siya sa vlog ko kasi ayaw niya po. Pero eto, sabi ko po bubuksan yung gift niya, hindi ko na mababanggit yung pangalan. Sabi niya, sige. Sabi niya ganun. Pag malang bibigyan ng idea yung mga tao kasi baka mamaya yung mga pinagkakautangan ko sa Pilipinas, sigilin ako sabi. Para kami na pag-isip. Mas may baltik pong utak nun. Sabi ko, naku, pag nag-vlog tong bruhan na to, mas magiging click. Ayaw niya pong mag-vlog. Ayaw niya po kasi ng drama. Hindi niya daw po mapipigil ang pag-iyak na nag-vlog siya. Ayaw niya po. Saka ano na po, mas maayos po ang buhay sa akin. Naka-jackpot po siya ng afam. Hindi. Pero po napangasawa po talaga hindi kilala sa lipunan. Yung mga bruhan na. Pag nakikita ko kung batok-batukan. Tapos gano'n ang mapapangasawa niya. Baka ngayon batok-batukan. Tingnan natin. Ano ba naman ito? May letter na naman. Napakarami ang pa-etchos naman yun. Kaya pasensya ka na dito Tukos tong papel. Bago matingnan ko ano yung nasa loob, kailangan ibagay mo yung sa ngipin. Ibagay mo yung ngipin mo sa magiging resulta na to. Yan. Total pa di pa nakikita. Ay, hinugod ko. Palinis na malinis. Pagdaang. Saan natin? Saan naman? Yun. Pakta na yun. Ito po, hindi ko pa pakikita yung branding. Andali Pero pala dito sa Finland. Yan. Glutathione. Bigla na ito. Kaya pala sinasabi para mas liwanag sa paningin sa akin ibang tao. Hindi ko pakikita yung branding. Hindi pa ako nag-joke Dali, basahin mo muna. Glutathione. Ang pangalan pa sa Finnish, glutathione. Glutathione sa Finnish, 250 mg, 60 tablets. Oh, 2 months. Puputi na ako sa ayun po. Hindi po ako nag-joke. Glutathione po yan. Diba? Alam niya, i-research ko magkano presyo. Nagre-regalo naman po sa akin paminsan-minsan. Hindi naman po bumababa ng 20 euro. Hindi, pero pag nililibre po ako. Dati kasi ako po lagi nagre-libre sa kanya. Alam niya naman po yun, ibubulgar. Ako po yung dati naglilibre sa kanya. Noong makita ko po siya, madungis. Kaya naawa ko. Hindi, noong nakita ko po talaga, simple pong tao.
Tapos sabi ko, ate, Pilipina ka? Siyempre, ganun po pag makikita po mga Asian na tao. Misa nga po, mga Thai, kaya Vietnamese, o Indonesian, Malaysia, pag nakita ko po, hello, where are you from? O kaya, Pilipino? Kaya minsan nagiging kaibigan ko po. Iba kasi mga loner. Ayan. So na po, ate, hindi ko pagkakay kasi mapapanood niya naman ito. Sabi ko, panoorin niya. Para mapanood niya panlalait. Kasi lagi po nilalait nun. Mukha po talaga siyang kawa. Mukha siyang madungis. Mukha siyang dugyot. Hindi, mga kahabag-habag po yung itsura niya. Mga kahabag-habag yung itsura. Yung masyadong may magte-10 PM na ito. Tapos, nakita ko po siya, ate, Pilipino ka. Tapos yung Pilipino nga. Tapos ay kwentuhan. Kasi po kape tayo. Tapos niya ako sa malaulang ko. Mukhang nangangatog na sa labas. Magkukulay ubi na yung dalir. Kailangan ito pagkapinde. Hindi. Nakakatuwa po. Tapos sabi niya, inuuto-uto pa po. Nung na kami magkita, sabi niya, ang lakas ng dating mo. Siguro, naku. Mga tao dito talagang head turners. Ginaganon pa. Kasi nagmamodel-model pa ka syempre. Libre po ang noon. Makeover, facial, lahat po. Skin, multivitamins, lahat po. Sabi ko, hindi naman masyado. Pero nararamdaman ko. Tapos natatawa po siya. Tapos doon na po napisa yung pagkaibigan po niya. Hindi ko rin po sasabihin ko ano po yung trabaho po niya kasi may mga ilang chismosa din kasi dito Baka basta nasa po siya, tahimik po siya dito sa Finland. Mas nauna po sa siya dito. Siguro magte 20 years na po siya dito sa Finland. May sariling pamilya. Maganda po yung buhay niya. Meron po siyang farm, di ba? Meron din siyang mga... Actually, maganda rin po yung hindi po sila mahirap sa Pilipinas. Meron pa silang mga maari-ari dahil tatay niya po magsasaka. Hindi po yung magsasaka na nakikianin. Sa kanila po talaga ani. May mga market po sa kanila ng mga gulay. Tapos nung bumalik po siya sa Pilipinas, yun. Parang ginawa niya ngayon, pinagpahinga niya na po yung mga magulang niya. Tapos nilulong niya po yung mga mag-anak niya. Tuloy po yung negosyo nila ng pagbibenta po ng gulay sa probinsya nila sa Manila. Tapos sa dami niya ng nakamkam sa kanyang apam. Tapos ito nagre-regalo sa amin. Hindi, pag nakikita po naman ako sa bumabawi po sa akin. Bumabawi ng pangwawalang nga sa akin. O, napapanood mo ito ngayon Hindi. Ang wish ko lang po sa kanya basta wala ko pong i-wish kasi alam niya naman po nasabi ko na po sa kanya ng personal na wala kang dapat baguhin sa sarili mo. Kung ano ka, ganyan ka. Sabi ko, pagsipilyo ka na sa lagi kong maligo. Kapag nakikita niya po ako, lagi niya ako binabalangay. Sabi niya, kuya, lalo na pag pumuti ka, mas hindi ka iwasan ng tao. Bakit naman? Kasi pag dumidigat sila, nadudungisan sa... Kaya niya pa niregalo ng ganyan. Ngayon alam ko na mayroong ganito. Gagawin ko 1 year. Titignan ko na magiging resulta. 2 months, 60 tablets, 2 months. Kuluta tayo. Meron pala dito sa akin. I'm not promoting. Nakita yata yung branding. Hindi po ako nagpo-promote ng mga ganitong produkto. Kasi mga ganitong supplements. Alam mo, binigyan po niya ako ng ganito. Meron po kasing kaibigan na doktor. Kinoconsult ko po agad. Basta hindi ko pa sasabihin ko ano po yung specialization. Pag meron po kasing agad, tinatanong ko po siya. Sabi niya, okay lang na mag-take ng collagen, kulat tayo. But not too much. Recommendation is 1 tablet a day or every other day. But it's better to consult the doctor. Kasi may mga excess tayo sa katawan po natin na sobra na hindi naman tayo kailangan mag-take ng mga ganito. This considered as, nag-English na naman ako minsan nagiging natural sa pag-i-English. Imagine. Isa po ito talaga na kinonsider na food supplement. Pero hindi ko po hindi po ito marketing campaign o nor recommendation. Ito po ay regalo lang po sa akin at pa-consult ko po yung kaibigan kong doktor bago kung pwede na akong mag-take nito. Kasi, hello, yung bangis ko na ito, tapos magkakita pa ako.
Ito pag-uwi ko sa Pilipinas. Excuse me ha, sa mga artista sa Pilipinas. Huwag muna kayo mga tugat ka ba? Hindi pa akong titay ko kung saan ka muna. Calm down, calm down. Dahil lang po. Basta, may message ka na lang po yung kaibigan ko mamaya. At siguro naghilig ng put nun kasi mag-aalis-kis na ng gabi. At yun. Yun lang po masasabi ko. Basta sa panahon po na to, sa panahon po ng Pasko, syempre sa iba naman po, wala naman pong Pasko. Kahit naman po sa mga ibang relihiyon, di ba? Kung ano po yung dumating na magandang bagay sa ibang relihiyon, halimbawa sa mga Muslim people, di ba, Ramadan, pinapagpasalamat na natin yung mga kapatid nating Muslim. Sa iba, sa mga Hindu, meron silang mga celebration. Di ba, sa mga Buddhist, respetuhin po natin. Sa mga Christianity, ito, yung Pasko, respetuhin lang po natin. Basta nga na po yung mga magandang nagbibigay po ng o naghahalimbawa ng pagbibigay pagmamahalan. Respetuhin po natin. Lalo na po yung pagrespeto sa Panginoon yun. At higit sa lahat, kung malayo po tayo sa ating mga pamilya, magiging puhunan po talaga natin. Pakikisama, diskarte, pagtsatsaga, pagmamahal sa kapamilya, respeto, at higit sa lahat, wag po tayong bibitaw sa Panginoon. Lagi lang po lumaban. Yun lang po ngayon mga kaibigan. At syempre, minsan kailangan ko muna pahinga yung alang-alak ko, saka yung digestive system ko, sa pagmumukbang. Pero hindi naman natin palulusungin itong bangus na to. Medyo, yes, I got it. Medyo tumataba na ako. But, hello, hindi ko po kinakailan yung paglusog ko o pagtaba ko. Maliban na lang sa nagsasabi na tumataba ako at pumapangit pa ako. Di ba? Okay. Yun. Wala pong taong pangit. Pumapangit po ang isang tao sa pagsasalita, pagsabi ng hindi ganda sa kapwa, at pagbabahagi po ng mga negatibong gawa. Yun. Diba? Wala pong taong pangit. Ano po, maraming salamat po sa inyo oras na ilan sa pinilang alabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mo na araw. Laban na!